Wala tayong scratch na papel. So dito, inilista ko ng mga loads. Yung common, starting, running. Yan. So ngayon magte-test na tayo. Troubleshooting tayo mga loads. Check natin to. So 19 ohms. 19 ohms. Ito orange tsaka white. Bago pag nilagay natin dito 11. Pag nilagay natin dito 7 or naglalaro sa 8 ohms. So dito natin ilagay 11 19. So dito mga lods, kung saan kayo nakapag-check ng pinakamataas na reading tulad niya 19, kita nyo ba? Yan, 19. Dito 11. Dito 7 or 8 ohms nalalaro. So dito mga lods, dito tayo nakakuha ng pinakamataas na reading. Ibig sabihin, kung alin ang nakuha natin mataas na reading, kung alin natira, yun yung common, blue. Lagyan natin blue. Nagka-reading siya ng, yun ang common pala mga lods. Yan. Ngayon madalit sabi, ito, dalawa na ito yung mataas na reading. Ito ibig sabihin, ito na yung ating common na, yung kulay blue. So yung natira, yung nakuha na natin na mataas na reading, dyan natin ngayon ikakabit yung capacitor. So paano natin malalaman ngayon kung alin dyan yung starting at saka running? Yan, 19 11 8. Yung puti white. So ito yung pinakawana natin, pinakamababa. Ito yung kanyang starting. Bago yung orange nya, yun ang running. Ayan, nag-guess nyo ga mga lods, mga idol. So ito yung nakuha na natin ng kanina. Ulitin natin, mataas na reading 19 ohms. Ibig sabihin yung natitira, yun na yung common. So tandaan nyo, blue common. Ito na yung kakabitan natin ng ating starting running capacitor. So ngayon sa white, pag dito natin nilagay 8, ito ang pinakamababa 8. Bago yung blue, pagpalit-palitin nyo lang mga loads. 11 na naglalaro sa 12. Bago ito yung 19. Paliwanag ko sa inyo para mas maintindihan. Sa ginawa natin pag-check mga kanila mga loads, continuity check, nakuha na natin ng resistance. So yung blue nya ay 11, yung white nya, ito blue 11, ito 8 ohms, 11 ohms, at yung orange nya yung 19 ohms. So nakuha na natin ng 19 ohms nung i-check natin tong white at saka orange. Nakuha natin to. Ngayon i-check naman natin yung orange at saka blue, nakuha natin ay 11. Ngayon ito namang 8 at saka itong white at saka orange, nakuha naman natin yung 19. Bago itong white at saka blue, nakuha naman natin itong 8. So nung makuha na natin itong mataas, ito chinek natin yung kanyang kulay white na wire at saka orange na wire. Dito na tayo nakakuha ng mataas na reading. Ibig sabihin yung natitira doon, ito na yung common. Yan na yung common natin. So dito tayo maglalagay ng capacitor. Yan, capacitor, starting, running capacitor. Yan ang ibig sabihin yan mga loads. So ibig sabihin mga loads, nakuha na natin ng continuity check. Ibig sabihin buo yung motor, yun yung nasa loob. Ngayon ito, ang gagawin naman natin ngayon, nilipat lang natin yung ating pang test probe dito sa kanyang pagkuha ng ating UF o amperes. So check natin mga loads, nilagay natin sa 200. Kuha ng mataas ng ng capacitor, hindi natin ilagay sa 2. So yan, naka-reading lang tayo mga loads ng 1. Yan, 1 amperes lang. Ibig sabihin mga loads, kahit pagbalik-balik na rin yung pag-check dyan, sira na itong ating capacitor. Ibig sabihin, ang sira ay
capacitor. Ngayon, kung nakuha na natin mga loads, kakabit lang natin. Dito natin kakabit yung ating capacitor. So check lang natin itong capacitor kung buo. Meron akong pinagpalitan dito. Yon. 8 UF ating nakuha. Yan, nasa 8. So pasok na pasok dito. Kasi itong ganitong mga dryer hanggang 8, 9 lang. So yung ating mas mataas kasi yung capacitance ng pang-washing. So ito pasok dito 8 at 9 lang. Kasi doon sa mga sa washing, maabot yun ng 10 UF yun, mga ganun. Ito 8 or 9, okay na sa ating dryer. Mas mataas kasi yung capacitor ng ating dryer, ay ng ating washing. So ngayon, ito ang natira, itong pinaka-common. Kung mapapasin nyo, itong ating power cord, may line 1 at line 2. Ngayon kahit alin dyan, ito yan, pumunta yan dito, umikot lang. Cord na yan, pumasok yan dito, lumabas naman dito. Yan. Lumabas siya sa kulay blue, tsaka brown. Yung kanyang line 1, to kulay blue, yung common na nakuha natin, dito natin lalagay yung kanyang line 1. Ngayon, yung kanyang line 2, dumaan yan dito ng ating timer switch. So, yun yung ating starting. So, sa pinakamababa, nakuha natin, yung pinakamababa, doon ilalagay yung line 2. So, ito din yan, dalawang wire lang yan. Itong kulay brown, bago naging dumaan sa gray, pumunta dito sa timer switch, bumaba uli. Yan, timer switch, bumaba uli yung wire. Pumunta naman dito sa kanyang kulay white. So, tatlong wire na siya. Kasi ito, ilalagay natin dito. Ito yung, sa dalawang natitira, ito yung kanyang starting, yung white. Yan. Bago, ito yung kanyang ikakabit nyo sa ating capacitor. Yan. So, yung isa, kahit alin dito, pwede nyo lagyan. Yan. Ito yung kanyang starting, ito naman yung kanyang running. Kasi ito yung mataas na nakuha natin. Pinakamataas, yun yung kanyang running, mga loads. Yan. Kita nyo yung orange, doon natin nilagay yung isang wire ng ating starting capacitor, starting running capacitor. Yan. Yung line 2 nya, ng wire natin, lagyan natin sa white. Yung line 1 dito, sa common. So, ulit-ulit. Yung dalawang wire ng power cord, yung isa niyan, lumabas dito. Ito lang, dalawa lang yan. Yung line 1, sa common. Yung line 2 ng ating power cord, umakyat sa ating timer switch, bumaba dito, lumabas sa white. Ito, yung nagsisilbing white na kaduktong na ito, magkakaduktong na yan. Yan. Magkaka-connection siya. Ito yung nagsisilbing nating starting. Bago, yung ating line 2, line 1 ng ating capacitor, starting running capacitor, starting, line 1. Kahit alin dyan, kahit magkabaliktad, walang polarity. At yung line 2 niya, nilagay natin sa running. Kasi yun ang pinakamataas. Yun ang magpapaikot na ng ating motor. So, pag nakapag-check nyo, nakuha nyo yung pinakamataas na reading yung ating running sa capacitor. Pagka kayo magto-troubleshoot, lagyan nyo na kagad ng tape. Kasi delikado po rin. Napakalakas po ng kuryente nito. Yan na. So ngayon, ang gagawin natin mga loads, mapapasin nyo kanina, umugong. Ngayon, check natin kung gagana na. Yan, saksak lang natin yung power cord. Bago, timer. So, paano na mga loads? So, pwede lang mga loads, madalit sabi ang nagisira ng ating washing ay yung ating starting running capacitor ng ating dryer. So ganun lang mga loads ang pag-repair ng mga dryer. So check nyo yung motor pagka sa tatlong wire na yan, orange, white at blue, ay meron dyang nawala ng resistance o hindi natin nakuha na ng ohms. Ibig sabihin yung mga loads ay may putol yung ating windings sa loob ng motor. So ganun lang mga loads, okay na, gawa na yung nabili ng ating magbubuting 50 pesos. Sa halagang 50 pesos, bago yun, pinagawa niya sa akin. So, meron na siyang dryer. Wala mga loads. Thanks for watching.